Hello po. Sa video ito, ating ipinapakita sa inyo ang ating tanim na purple sweet. Ito po ang mais na in demand ngayon, masarap at matamis. Ang mais na ito ay tinanim noong November 22 at expected na anihin ito itong January 24 to 26. So dalawang beses na ito napatubigan, dalawang beses na rin ito naabunuhan. So makikita nyo ngayon, hindi gaanong protektado, so hindi gaanong protektado sa insekto. Tingnan nyo, maraming mga uod. Pero hindi pa ito yung tamang time para sprayan siya ng malalakas na gamot kagaya ng Prebaton. Ang in-spray ko dito, in-sprayan ko na siya ng Bibitol, yung pampalaki, para mabilis siyang lumaki. At nag-spray na rin ako dito ng mga yung mahina lang na mga insecticide, kaya makita niyo marami pa rin siyang uod. Yung kanyang mga dahon ay butas-butas at medyo hindi maganda. Maganda dito ang ilagay. Ang susunod kong i-spray dito ay yung Delta King. Tapos i-spray ko rin dito yung Nembesidine. Magandang i-spray dito, gamitin yung Delta at saka yung Nembesidine. Pag lalabas na yung kanyang, bago lalabas yung kanyang bulaklak, i-sprayan ko siya ng Prebaton. Tapos bago siya anihin, i-sprayan ko siya ng combination ng Prebaton at Nembesidine. Itong area na to ay nilagyan ko ng mahigit 3 kilo na purple sweet. At itong sa tabi niya, purple sweet din. Kung nakita nyo yung video na nung ako'y nag-spray ng foliar, eto na yun. Malilit pa siya noon. Itaninim ko ito noong October 18. Aanihin sana ngayong December 22 to 24, pero parang hindi pa siya pwede. Medyo parang may gatas-gatas pa yung kanyang kaya baka lampas Christmas ito maaani. So makikita nyo, ito yung ating purple sweet na tinanim ko noong October 18. Magandang presyo nito dahil kokonti ang nagtanim nung mga panahon na yon, nung mga date na yon, kasi pagkatapos kong magtanim, sunod-sunod na yung ulan. So yan yung yan ating yung purple sweet. Maganda rin ang presyo ng purple sweet ngayon, hindi kagaya ng mga nakaraang buwan at taon. Ngayon po ang per kilo nito ay umaabot ng 26 sa farm gate. Sa palengke yata baka umaabot yata ng 30 ang per kilo doon. Pero kapag yung hindi pa yon nilaga, kwan pa yon, hindi pa naluto. So itong mga panahon na to, lalo na ngayon umuulan, dahil La Nina yata, magandang magtanim ng ganito. Maganda yung kanyang presyo. Kaya sa mga gustong magtanim, isa ito sa magandang itanim ngayon. Last year ang tinanim ko dito yung red o yung yellow corn, pero ngayon iniba ko dahil para mapag-aralan at masubukan ang business o yung pagtatanim ng ganitong itong ating purple sweet na ito na una, kwan siya, maliliit yung kanyang mga bunga. Kaya lang ang kagandahan nito,
Pag mataas yung presyo, halos pare-parehas yung presyo niyan. Walang maliit, malaki. Mas magaganda nga. Mas gusto nila yung medyo maliliit kaysa yung mga malalaki. So, yung mga size na yan ay halo-halo pag ibinenta yan. Lalo ngayong mataas ang presyo. Ang kagandahan yan, pag mataas ang presyo, lahat nabebenta. Walang nare-reject dyan. So, ngayon nakachamba ako ng panahon ng pagtatanim. Kaya lang hindi ko natsambahan yung nito, yung tubo nito. Madalang lang yung tumubo, kokonti lang yung tumubo. Pero okay lang dahil mataas naman ang presyo, doon na lang ako babawi. Lalo nga sabi ko sa inyo na pagkatapos kong magtanim nito, sunod-sunod na yung ulan. Kaya kokonti ang nakapagtanim in almost a month. Ito nga, hindi ko na itanim to kaagad dahil sunod-sunod yung ulan. Pagkatapos na lang ng ulan, kaya saka ko ito na itanim. Pero sigurado ko na okay din yung presyo nito pag ito inanim. Ang technique ng nito, or yung mga dapat yung gawin pag kayo nagtatanim ng ganito, ihanda nyo na lang yung mga dapat ilagay. Abono, dapat huwag nyo itong pabayaan. Ang ginawa ko dito, 1 week pagkatanim, halos malilit pa lang yon, nabunuhan ko na siya kaagad. Ito kasi 62 days lang siya aanihin na, kaya dapat mabilis yung application ng abono dito. Yung pagpapatubig dapat mabilis din. Huwag mo ayang malanta. Dapat hindi din hindi din nadradry yung lupa para tuloy-tuloy yung kanyang paglaki. Nakukuha niya yung talagang size ng kanyang bunga, at yung taas niya makukuha niya din. So itutuloy ko yung cut. Ang ginagamit ko dito mga pataba. Hindi ako gumagamit ng ordinaryong urea. Hindi ako gumagamit ng swire or yung harvester. Ang ginagamit ko dito yung Viking Ship urea. Yung unang pag-aabono, 1 week after sowing, after na may tanim, nilalagyan ko siya ng urea. Yung konti pa lang yung nilalagay ko. Parang broadcast yung pero maliliit pa lang na yung Ito isa 3 kilo. Ang nilagay ko dito, mahigit 1 kaban lang nung first na pag-aabono. So nung ikalawang pag-aabono, hinalawan ko siya ng konting triple 14, pero urea na yung matapang pa rin, yung Viking Ship. Hinalawan ko siya ng triple 14 na yung Pilpos na triple 14, kasi mas magandang konti yun. So yun ang nilagay ko dito. Yata mga mahigit 2. Yung pangalawang abono ito, mahigit 2 yung nailagay ko. 3 kilo to na So pero na last week ko lang ito inabonohan Ganyan yun yung katatas niya. Halos 2 feet na siya. Pero makita nyo yung kanyang mga dahon talagang tinira ng uod. Pero hindi pa ito yung tamang stage para isprehan siya ng malalakas kagaya ng Prebaton. Yung mga iba na nagtatanong sa akin, hindi daw nila makontrol yung uod dahil sa una pa lang inisprayan na ng malakas. Pag nag-develop kasi ng resistant yung uod, kahit malakas na insecticide kagaya ng Prebaton yung lalagay, hindi na rin sila matitinag doon, hindi na rin sila mamamatay. Kaya dapat dito, pag ganitong malilit pa lang, yung mga mahinang insecticide lang gagamitin. Kaya ng mga yung mga insecticide, pwede rin yung mga lanate o yung metomil. Pwede rin yung mga malatayon dito, basta mataas lang yung timpla. Pero yung
yung mga medyo malalakas ng kaunti, ihuli muna. Kaya dito ang ginamit ko dito yung malatayon muna. Itong first na ito, tapos yung kabila iba naman yung insecticide na ginamit ko. Pero itong susunod na spray, lalagyan ko siya ng Delta King, mas malakas ng kaunti. Pero bago lumabas yung kanyang bulaklak, isprayan ko siya ng Prebaton. At yung last na pang spray, Prebaton at saka Nimbecidine ang ilalagay ko. Ito, yun ang ginawa ko dito, kaya wala siyang uod. Napakalinis niya ngayon, wala siyang uod dahil gano'n ang ginawa ko. Hinuli ko yung second to the last, yung Prebaton, tapos yung last na spray niya, nilagyan ko siya ng Nimbecidine at saka Prebaton. May nabali lang ng mga bulaklak, kaya kasi kanya tinutuntungan ng mga ibon yung mga naghahanap ng uod, pero walang uod yan sa bunga, malinis sa kanyang bunga. Inikot-ikot ko na yan, wala akong nakitang mga uod. So ganun yung style ng pag-spray. Huwag kagad gagamit ng Prebaton. Gamit ka ng Prebaton kapag palabas na yung kanyang bulaklak at 1 week bago anihin, para hindi siya mag-develop ng resistant. Yan ang mga dapat nyong malaman sa pag-aalaga nito, dahil mula October, November, December, January, February, mataas ang presyo nito. Yun ang mga buwan na pwede tayong magtanim ng purple seed. Pero kagaya nung ginawa ko nung last March na nagtanim ako ng ganito, wala na, ubo. Mahirapan ka sa pag-control ng uod, saka mahirap magpatubig. Sa mga buwan na yon, hindi na ako magtatanim dahil hindi maganda magtanim ng purple seed sa mga buwan ng March, April. So yun po ang gusto kong i-share sa video ito. Inaasahan ko na meron kayong natutunan, meron kayong nakuha sa inyong panonood ng ating mga video. Inaasahan ko na mag-succeed din kayo. Tumaas din ang inyong production, tumaas din ang inyong harvest, tumaas din ang inyong income. So patuloy lang kayo sa pagtatanim, patuloy sa pag-aaral, huwag kayong tumigil. Sabi nga, ang umaayaw ay di nagwawagi. So magandang farming. Tatalunin natin yung farming, tatalunin natin yung mga empleyado, maski saan pa employed yan. Hindi sila mananalo sa farmer kapag matalino, magaling at masipag yung farmer. So yun ang gagawin natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo ring kaligtaang i-patronize or subukan yung mga ino-offer ng ating sponsor, kagaya ng Usana, magandang vitamin, maganda sa kalusugan para patuloy yung ating lakas at sigla bilang magsasaka. Pag kayo masenso, gusto nyo mag-travel, huwag nyo kalimutan kumuha ng ticket or magpabook sa WCA. Magandang araw po at God bless sa inyo. Hanggang sa susunod na video, aasahan ko po kayo. Salamat sa panonood, salamat sa pag-subscribe, salamat sa pag-like, at salamat sa paulit-ulit na pagbisita sa ating channel.